bago magdakdak, tignan muna kung anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako, pero bago ako magbukas sa bunganga, nag-aaral muna ako ng pag may lumabas sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Halika, sige, magdebate tayo kung pwede kang maglitis ng treason. One-on-one, oh. Sige nga. Okay, hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Okay? Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador, pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Gross ignorance of the law. Yun. Oh. Alam mo, ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon mo tama yung mga binabato mo. Una-una, treason. Anong klaseng treason, no? Kakatawa ka naman. Ang treason, hindi po pwede yung magawa kung walang digmaan. Palibasa, gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Treason. The crime of betraying one's own country. Providing aid and comfort to the enemy. Nako, nahehelo ka. Hindi para makipaggerang dayuhan sa Pilipinas. Bago magkaroon ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan, nung pangalawang pandaigdigan digmaan, kumampi sa kalaban. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bakit? May gera na ba? Although hindi kita maintindihan, bakit gusto mo kasi magkagera? Dahil ba tutubo at kikita yung mga Amerikanong gumagawa ng bomba at mga baril? Abay, kailan ka pa naging kakampi ng mga tagagawa ng baril at bomba? At kailan ka pa nagnanais na gustong mamatay ang mga kapwa Pilipino sa gera na hindi natin mapapanalo? Alam nyo, wala pa ring alternatibo pagdating sa panlabas na relasyon kung hindi ang mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng mga karatig bansa na wala namang nagkaroon ng kasaysayan na hidwaan. Ni minsan, hindi naman tayo nakipaggera sa China. Bakit gustong-gusto nyo makipaggera ngayon? Dahil ba naninilbihan kayo sa inyong mga among mga Amerikano? Nako, ang treason po, hindi po pwedeng makomit kapag wala pong gera. Pero yung pag-traidor sa bayan po pwede po. Dahil mga gustong makitang mamatay ang mga Pilipino sa kausa ng mga dayuhan, yan po talaga ay pagtaksil sa bayan. Kami po, Senadora, ay umawit ng lupang hinirang. Ang mamatay na para sa bansang Pilipinas, hindi po para sa mga dayuhan. Ang mamatay na po para sa inang bayan, hindi po para sa mga bato-bato. At kinakailangan talaga pag-aralan bago ka dumakdak. Yun nga ang sariling tribunal kung saan tumungo yung iyong among presidente dati. Nagsabi, hindi po pwedeng matrato na EEZ ang Ayungin Shoal habang ito'y militarized. At ito'y naging militarized dahil ginawa nga natin commission naval vessel ang Sierra Madre. At bukod pa dyan, kung treasonous itong sinasabi mo, na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, ang nagsimula yan, yung dati mong presidente Noynoy Aquino. 2013 pa, inanunsyo ni Secretary Gasmin na pumapayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain, pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials. Kung treasonous yan, di dapat talagang ang unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, namatay na. Pero pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang krimen yan. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Mambabatas ka. Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador, pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. May mga ibang nagmamahal din kaya ayaw makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino. Kung meron mang mamamatay, dapat yan ay pang-nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga posturing.
Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression. At ngayon naman po, meron na tayong napagkasundo ang mekanismo para mag-usap ang bansang Pilipinas at ang China. Bakit kinakailangan pang makipagirian? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sagutin niyo po yan. Anong makikita ninyo kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na hindi naman natin mapapanalunan? Yan po ipag-traidor sa pangnasyonal na interes. Hindi po triso dahil wala naman pong gera. Pero yun nga po, nakakalungkot ano na nangyari sa kalidad ng ating mga mababatas na ang basic na, alam mo sa Revised Penal Code kasi, Article 1 yan eh. Yun yung kauna-unahang krimen na nakasaad sa Revised Penal Code. Yung krimen ng treason. Bakit ka hindi mo malang alam kung ano yung krimen na yan? Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil pag hindi ka magiging kapanipaniwala. At sa totoo lang, hindi ka naman talaga pinaniniwalaan. Ano ka nasisira, ulo?